Nag-file na yung tatlo. Yung tatlong natitirang mga kandidato ng PDP, nag-file na ngayon. Pasok. Ng paghahain ng kandidatura, naghain na ng Certificate of Candidacy ang tatlong pambato sa pagkasenador ng PDP. Live mula sa Manila Hotel Tent City, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, sino-sino nang nag-file ng COC riyan? Wait, may nagtatanong. Sabi ni sino ba to? Asan yun? Nawala Nawala. Sabi niya, ito si Matilda Ruiz. Sabi niya, Boss Dada, ikaw ba ay Duterte? If ikaw, good, I'm go eat listen in your program. Hindi pa po ako Duterte. Hindi pa po nila ako inaampon. Hindi pa po na-finalize yung adoption papers ko. Oo, kaya hindi pa ako Duterte. Siya rin, pinungunahan niya ng mga pambato ng Partido Demokratikong Pilipino o PDP ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga naghain ngayong ikatlong araw ng filing ng COC o Certificates of Candidacy. May kanya-kanya rin pangmalakasang kasama at representative ang iba pang mga aspirant. Nag-file po ba si Marcoleta? Yes, nag-file si Marcoleta ng Senate, and I will vote for Congressman Marcoleta. Kung hindi natuloy yung kanyang pagiging senador noong 2022, ikakampanya ko si Marcoleta ngayon. O dahil si Marcoleta ay para sa tama, di ba? Grabe naman yung mga yung mga fans ni Bato. Yan, puros mga kalbo. Bakit hindi ako naimbita dito? Kung inimbitan nyo sana ako, sana bilong ako. Sabay-sabay na naghain ng kanilang Certificates of Candidacy sina re-election Senators Bongo at Bato de la Rosa, pati na ang aktor na si Philip Salvador. Sila ang mga pambato sa Senado ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP kung saan tumatayong chairman si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama ng tatlo sa paghahain ang mismong presidente ngayon ng PDP na si Senator Robin Padilla. Yun, so tumakbo yung tatlo. Si Bongo, si Senator Bato at saka si Philip Salvador. Iboto natin si Bato at saka si Bongo Si Philip Salvador, mamaya pakikinggan natin kung ano yung kanyang plataforma. De la Rosa na maaaring makaapekto sa kanilang kandidatura ang mga pambabatikos sa pamilya Duterte. Kabilang ang investigasyon ng International Criminal Court sa war on drugs. They form part of a grand demolition job against us, the Duterte and the allies of Duterte. So, I leave it up to the people. The people know very well what is the real score. Kung sila naniniwala na si Bato ay masamang tao, then please, by all means, do not... May kasabihan kasi sila. Kalbo, masamang tao. Kasabihan lang yun. Kasi ako, kalbo din naman ako. Hindi naman ako masamang tao. Vote for me. Pero tingin ko, baka may bisa pa rin sa publiko ang Duterte Magic. Mga kababayan ko, kayo na pong humusga kung sa tingin ninyong nakatulong po sa inyo ang mga programa niya noong 2016 up to 2022. Yung mga bill programs, yung kampanya niya against criminality. Kung nakakalakad ho ba ang inyong anak na hindi nasasaktan at nababastos, kayo na pong humusga. Patuloy naman daw ang pagkumbinsi sa dating Pangulo na tumakbo sa eleksyon. Ako hanggang ngayon, nakikiusap. Kailangan natin. Tingnan mo, nakita mo? Nakita mo si Robin, ang galang-galang. Ako po ay nakikiusap po. Pero puta yung mga young guns, yung mga mayayabang sa Kongreso, putang ina ang yayabang, no? Pag nagpa-interview, akala mo putang ina sila ang hari ng konstitusyon. Pero kita mo to mga senador, number 1 to si Robin Padilla sa senatorial election nung 2022, pero kita mo kung gaano ka pagpakumbaba. Tayo na tong mga young guns na to, ang yayabang, hindi pa yata mga tuli eh. Sa leader natin, yung wisdom, nakita naman natin, yung wisdom ni Pangulong Duterte, nung panahon ng pandemic, lalagpasan natin yung pandemic. Yan po ang tinatawag na wait and see tayo lahat until the
last day of filing. Emosyonal namang humarap ang asawa ni Doc Willie Ong matapos maghain ng COC para sa pagtakbo ng kanyang asawa sa Senado. Andito po ako para ang may bahay ni Doc Willie Ong para i-represent siya for Senator. Maraming salamat po. Alam nyo, si Doc Willie at saka itong si yung kanyang asawa, love na love talaga namin nila Banat ba ito. Mababait talaga tong dalawan to. Kaya Diyos na ang bahala sa kanila. Kung ano man ang ibibigay ng Panginoon sa kanila, Diyos na nakakaalam. Sa lahat ng nagdasal for Doc Willie Ong, thank you po. Aminado silang hindi na dapat tatakbo si Doc Willie nung una. Ito, kita ninyo, mayroon ditong comment, sabi, hindi na makakatakbo si Rama. Naku po, yan ba ay statement or is it a question? If that is a question, I am not sure. Pero if that is a statement na hindi na siya makakatakbo because of yung huling desisyon laban sa kanya, oh my God, sayang. Naku, napakagaling nito ni Rama. Ganyan sila kung papaano sirain ang karir ng isang matagal nang naglilingkod sa bayan. Ganun-ganun na lang nila kung papaano sirain. Ganyang katindi ang gobyerno ngayon. Kaya sana wag na maulit. Sinabi nga sa akin personal na may sakit siya. Although ang kanyang intention ay ilaban yung sakit niya, pero siguro dahil may oras siya pong magnilay-nilay, na pag-desisyon na I think this is something of a sign. Dinesisyon niya pong tumakbo despite all the odds. Nakatakda raw bumalik sa Pilipinas ni Doc Willie sa Disyembre para personal na mga kampanya. Hindi po ako kandidato, nandito po ako bilang isang nanay na sumusuporta sa aking anak. Na si Brian. Mismo si Senadora Grace Poe naman ang nagpakilala sa anak na si Brian Tullia Manzares na tumatayong first nominee ng FPJ Panday Bayanihan Party List. Isusulong doon nila mga programa para sa food, progress at justice. Git ni Brian, nagsimula lang daw na foundation ng kanilang grupo hanggang sa makahanap ng tamang timing. Ngayon ay napatapos na po ang termino ng aking ina. Tangina niyan. Anak ng tinapay. Tatakbo, tas di marunong magtagalog. Walang hiya talaga. Huwag ka nang tumakbo pagka hindi mo kaya magtagalog. Ano nga naman to? Importante na ituloy namin ang kanyang legislative agenda at ang pangarap ni FPJ para sa bayan. Tangina si Fernando na naman. Walang hiya. Pati yung namatay, ito na naman tayo sa necropolitics. Walang Diyo naman talaga. Dito na naman tayo sa namatay na lolo. Kailangan ipagpatuloy po ng aking lolo namatay ang paglaban Kalapakito Diaz. Kailangan po si Max Alvarado mahuli na niya. Dahil siya si Redentor. Ready nyo. Salamat kaayo. Mabuhay ka dyan sa LA, ha? Ito talaga itong mga sosyal na mga bata na to. Wala na ba ibang trabaho sa Pilipinas? Ay na, gusto nyo na lahat kayo maging mga taga-gobyerno. Wala na bang ma-applyan? Wala, hindi ba kayo magnegosyo na lang kayo? Magpatayo kayo apartment, mga 100 apartment, kondominyo, maningil na lang kayo ng upa, ganyan. Tangina, kailangan talaga nasa gobyerno kayong mga hayop kayo. Ilan ba sa mga nagpakita ng interes sa party list race ang O nga no, Bright Naria, patay din naman si Pakito tsaka si Max Alvarado Bakit hindi yung pangarap nila yung yung itinataguyod mo? Bakit yung pangarap lang ng lolo mo? Sama ng ugali mo, Ang swerte party list na nakakatawan daw sa mga solo parents? Ito maganda. Swerte party list, ang kakatawanin niya, puros yung mga siniswerte. Paano yung mga malas sa buhay? Swerte party list Hindi ba ganito yan Pag ang party list ay yung mga marginalized sector ng
Pilipinas o ng pamahalaan yung nire-represent. So, paano yun? Oo, swerte, party list. Paano yung mga malas? Paano yung mga malas? Oo, bakit yung swerte lang? Yari tayo dyan. Election is the BHW party list at ang Health Workers party list na pinagbigyan na ng COMELEC makatakbo matapos i-disqualify noong una. Oy, Randel Bunagan. Walang hiya naman, kachat lang kita kanina eh. Naboboring na dito yung kados-pordos mo na si si Putragis eh. Marami rin mga naghain ng COC sa pagkasenador gaya ng proud LGBT member na bahagi ng Manobo tribe na si Jose Bonilla at first-timer na si Khalid Casimra. Hindi ni Khalid Ang lupit ni Khalid. Parang galing eskwelahan eh. Hindi ba? Parang galing eskwelahan. Diyos mio. Oh, delicates.